Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Officially is natapos na nga po itong preliminary competition dito pa rin sa Miss Universe 2024 at magbibigay po tayo ng ating personal na opinion at reaction dito sa naging performance ng ating kandidata na si Chelsea Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So officially is natapos na nga po itong pinaka-inaabangan na preliminary competition dito sa Miss Universe 2024. But unfortunately is medyo marami po ang na-disappoint at isa na po ako doon sa na-disappoint dito sa naging production at show ng Miss Universe kasi mga kapolitika, amin natin sa hindi ay talagang parang downgrade talaga itong naging show ng Miss Universe ngayong taon at I can say na mas maganda pa nga yung naging show noon sa El Salvador at yung time ni Miss Catriona Gray. Kasi nga ngayon ay sa sobrang dami ng mga beauty contest ay hindi maiwasan na magkaroon ng comparison ang Miss Universe sa ibang beauty pageant, especially nga dito sa Miss Grand International na masasabi natin na talagang pasabog yung kanilang naging production at nabigyan ng hustisya yung bawat kandidata, whereas dito sa Miss Universe mga kapolitika ay talagang napakadilim nung kailang production at yung anggulo ng camera ay hindi rin maganda at hindi rin masyadong marinig yung sound. So yun ang aking napansin. Mas maganda pa nga nung time ni Catriona Gray na kung saan is 2018 ngayon, ngayon nasa mas modernong panahon na tayo, dapat nag-level up na yung kanilang production dito sa kanilang beauty contest. But sad to say ay talagang maraming talaga ang nadismaya at na-disappoint dito sa production. Even yung mga Latinos mga kapolitika, kasi nagbisita rin tayo doon sa mga grupo ng mga Latinos at ang sabi nila ay mas maganda pa nga daw yung production doon sa El Salvador kasi totoo naman maganda yung camera and then yung lightings is sobrang ganda at then mahaba yung runway. So ngayon is parang masikip sila kasi hindi siya pahaba yung runway. So nagtataka tayo bakit ganun ang sinasabi ng baka naghirap na nga daw talaga itong Miss Universe kasi syempre pag bongga yung production, ibig sabihin ay talagang malaki rin po yung budget. So ibig sabihin kung hindi maganda yung budget ay low cost lang din yung maging production ng beauty contest. So yun ang napansin mga kapolitika, hindi lang po mga Pinoy nakapansin, even yung mga Latinos kasi nabasa rin natin yung mga comment nila doon sa kanilang mga grupo. And then bibigyan rin po natin ng ating personal na opinion itong naging kandidata ni Chelsea Manalo kasi sobrang dami rin po ang naging negatibong komento rito sa ating kandidata. And kasi kinukumpara siguro dito sa doon sa national costume is marami ang naka komento ng positibo sa kanya, but dito sa kanyang evening gown at the same time dito sa kanyang swimsuit ay medyo marami-rami po ang negatibong komento ng mga Pinoy kasi nga 'di ba powerhouse tayo. So expected muna na sobrang taas ng expectations ng ilan sa mga Pinoy at ang sabi ng iba ay malamya daw at hindi nila nagustuhan itong pagrampa ni Chelsea Manalo kasi bago pa lang natapos yung Miss Grand International at saksihan natin itong si CJ Opiasa. So siguro ganong rampahan ang hinahanap ng mga Pinoy na kung saan ay talagang mapapawaw ka talaga at maliksi. Mga kapolitika, yung aking masasabi ay hindi mo naman kasi pwedeng i-kumpara itong si Chelsea Manalo dito kay CJ Opiasa kasi nga magkaiba sila ng caliber. So ibig sabihin meron ring weakness itong si CJ and then meron ring strength. At the same time si Chelsea Manalo meron ring weakness, meron ring strength. So hindi sila magka-level at hindi sila equal. So basically si CJ talagang yung performance, yun ang strength niya. Yun ang masasabi natin na talagang strength ni CJ Opiasa, whereas dito naman kay Chelsea Manalo ang nagandahan natin mga kapolitika ay yung face card niya kasi maganda talaga yung register ng kanyang mukha na laging all smile at talagang malakas ang charm ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024. But all out naman yung kanyang pagbigay ng performance kasi sabi doon sa mga nabasa natin ay yung evening gown is hindi naman daw counted yun. So wala nang yun. Kung makikita nyo nga is hindi na nagpe-pay attention yung mga judges doon sa evening gown kasi wala na silang score doon. Ang binigyan lang ng score is dito sa swimsuit. So yun lang po ang may score doon. So doon sa evening gown is hindi na po counted yun. So basically is hindi pasabog ang
ibinigay doon. Although maganda naman yung gown ni Chelsea Manalo, but ang talagang nagdala doon sa kanya mga kapolitika is yung charisma, kasi kakaiba talaga ang charisma ni Chelsea Manalo. Very sweet yung kanyang personality na nakita ko. At the same time, nagsashine din yung kanyang mga mata. So yun, imposible sinasabi na nga natin, nag-post tayo doon sa ating community, ay imposible na hindi yun man-notice ng mga judges at ng mga head dito sa Miss Universe. So imposible yun. At masasabi natin na pasok na siya sa top 30. Ito yung aking personal na nakikita, kasi mapansin rin naman natin yung ibang mga kandidata na especially itong sa mga Latinas ay nag-aaway-away rin po sila, kasi base doon sa page na ating napuntan is nag-aaway-away rin po itong mga Latinas dito sa, kasi pag sinabing Latina, hindi lang naman isang bansa yan. Syempre merong kada bansa is merong pambato, so gusto nila i-stand out yung sa kanila. Parang Asian na rin na nag-aaway-away yung mga supporters. But all throughout, ang masasabi ko dito sa sa kay Chelsea Manalo ay all good yung kanyang performance. So abangan lang po natin, baka dito sa top 30 ay mabibigyan ng highlights ang bawat kandidata. Okay? So yun po mga kapolitika, at ang score na ibibigay ko dito kay Chelsea Manalo ay nasa 9/10. Okay? So ano ang inyong masasabi at ano ang inyong magiging performance rating dito kay Chelsea Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.